Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Colette at ngayon po ay 49 years old na ako. Pero ang kwento ko sa inyo ay nangyari noong bata pa lamang ako, nang nakatira pa kami ng mga magulang ko sa Maynila. Madami akong magagandang alaala noong mga panahong yon at meron ding nakakakilabot. I remember sobrang saya ko kasama ang pamilya ko. Laging puno ng tawa at kaligayahan ang bahay namin. Kahit na simpleng buhay lang, para sa akin ay wala na akong mahihiling pa. Tuwing gabi ay sabay-sabay kaming kumakain ng dinner habang si Papa at Mama ay kwento ng kwento tungkol sa kanilang araw. Ako naman ay nakikinig lang at tuwang-tuwa. Tawa lang ako ng tawa. Lalo na kapag si Mama at Papa na ang nagtatalo kung anong palabas sa TV at ang magandang panoorin. Hindi ko kayang ilarawan kung gaano kami kasaya noon. I felt love, safe and content. Wala akong kahit na anong pinoproblema. Wala akong ibang hiling kundi ang maging masaya. At ang pinaka-importante sa lahat ay makasama ko sila palagi. Hindi ko alam kung anong nangyari sa buhay ko noong mga sumunod na taon. Pero sa mga simpleng sandali na yon, alam kong natutunan kong mahalin at pahalagahan ang bawat segundo kasama ang pamilya ko. At yon ang pinakamahalaga sa akin. Kahit sa school ay parang hindi ko na kayang itago ang saya ko sa pamilya namin. Laging may nangyayari sa amin na masaya kaya't nararamdaman ko yung inggit sa akin ng ibang mga kaklase ko. At yung iba sa kanila ay nagkukwento na hindi kasi ganon kasaya sa buhay at bahay nila. Samantala kami palaging may family gathering. Tuwing weekends ay magpupunta ang mga tito at tita ko, pati ang mga pinsan ko na kahit na hindi ko naman masyadong close. Pero okay lang kasi kahit papaano ay nakakaramdam kami ng pagiging buo na pamilya. Tapos lahat kami ay nagkakaroon ng mga bagong laruan at mga bagong gamit. Tuwing pupunta yung mga pinsan ko ay lagi nilang ipinagmamalaki kung ano ang bagong laruan o gamit na nakuha nila. Minsan nga ay nakakainis na rin kasi parang competition na yung nangyayari sa kung sino ang may pinakamagandang laruan o di kaya ay pinakamahal na gamit. Pero ako ay hindi ko na masyadong pinapansin yon. Basta na-enjoy ko na lamang yung moment. Lalo na kung kumpleto kami sa mga family gathering. At kahit na tuwing magkakaroon kami ng family gathering at may mga nagpapayabangan na mga bagong laruan o mga bagong gamit, alam ko na ang pinakamahalaga sa pamilya namin ay ang pagmamahal at ang pagkakaroon ng isang masaya at buo na pamilya. Kasi sa kabila ng lahat ng inggit na nararamdaman ko sa bawat pagkikita at pagtulong sa isa't isa, nahanap ko sa kanila ang tunay na halaga ng isang pamilya. Sobrang saya ko talaga noong mga panahon na yon at hindi ko alam na darating yung panahon na magbabago ang tingin ko sa buhay na meron ako. Para bang lahat ng magandang bagay ay biglang nawala. At yon ang gumising sa akin at nagpa-realize na hindi pala lahat ay perfect. Kahit ng mga magulang ko at ang pamilya namin ay pwede ring magkamali.
Papa Dudut, madalas na akong magising sa sigawan ng mga magulang ko sa kalagitnaan ng madaling araw. Yung tipong magsisimula lang silang magtalo sa maliit na bagay pero mabilis na lumalala. Parang sunog na hindi mo na kayang apulahin agad. Minsan ay nagugulat na lamang ako at naguguluhan kung anong nangyayari sa mga magulang ko. Gabi-gabi na akong nagigising sa mga sigawan nila, tapos ako naman nagtatago na lang sa ilalim ng kumot ko. Nangihinayang na sana ay mawala na lang lahat ng ingay na yon. Ang sakit kasi. Parang may kakaibang puwersa sa loob ng bahay na nagsisimula ng magpabago ng lahat. Naalala ko pa nga na isang araw ay narinig ko ang papa ko na parang nanginginig ang boses dahil sa galit, habang ang mama ko naman ay umiiyak. Tapos ay doon ko nalaman na may ibang babae pala ang papa ko. Papa Dudut, dumating ang araw na kinakatakutan ko. Ang tuluyang paghihiwalay ng mga magulang ko. At alam mo, ang pinakamasakit doon, may nabuntis pa siyang ibang babae. Parang muntik na akong maglupasay sa narinig ko. Parang bigla ko na lang naramdaman ang pagkawasa ko. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit yon. Yung naramdaman ko na nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung anong klase ng galit ang naramdaman ko sa papa ko o kung paano ko pa siya irerespeto. Ang pinakamasakit, yung buo na ang pamilya na pinapakita ko sa ibang tao, bigla na lang tuluyang nawasak. Walang sino man sa aming pamilya ang handa para dito. Sobrang sakit na parang gusto mo nang tanggalin sa isipan mo yung lahat ng mga nangyari. Yung magkahiwalay ang mga magulang mo, tapos dumating pa sa punto na ikaw na mismo ang makakasaksi sa isang pagsubok na parang wala nang kalunasan. Kasi kung noon wala akong iniisip kundi maglaro at magsaya. Ngayon ang pinoproblema ko na lamang ay kung paanong magsimulang muli. Minsan nakala ko ay wala nang mangyayaring mas masakit pa. Pero yun pala ay may mga bagay pa akong kailangang pagdaanan. Naging magulo na ang buhay namin pagkatapos ng lahat ng nangyari sa pamilya namin. At sa bandang huli, nauwi na nga sa paghihiwalay ng mga magulang ko. Wala na silang naging usapan na maayos, kaya't umuwi si mama kasama ako sa Iloilo, sa bahay ng kapatid ng nanay niya. Sabi niya ay doon muna daw kami titira para raw magka-break muna kami sa lahat ng masasakit na nangyayari. Nung una ay parang okay lang kasi iniisip ko na baka temporary lang. Pero nung narating na namin ang Iloilo ay doon ko na na-realize na ibang-iba pala ang buhay doon. Hindi ko inaasahan na mapupunta kami sa ganitong lugar. Probinsya, saan ka ba makakakita ng ganong tahimik na lugar? Walang kalsada na may masyadong sasakyan. Puro makikita mo na lamang ay mga kalabaw, mga puno at mga kabahayan na hindi tulad ng sa Maynila. Noong dumating kami doon ay sobrang nanibago ako, Papa Dudut. Parang pakiramdam ko ay maiiwan na ako sa isang lugar na hindi ko pa kayang tanggapin. Hindi ko pa kayang ibigin. Doon halos lahat ng mga bata ay may itimang balat, yung mga parang malalakas ang katawan at tumatakbo sa init ng araw. Tapos kami ni Mama ay sobrang puti kung ikukumpara sa kanila. O mukhang out of place talaga. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko pero nalungkot ako. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang buhay namin. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganitong punto na masisira ang masaya naming pamilya. Hindi ko rin talaga naisip na malaki ang pagkakaiba ng probinsya at ng Maynila. Nasanay na kasi ako na yung buhay ko ay mabilis sa Maynila. Laging may mabilis na buhay, maraming tao, maraming nakikita at hindi ko naisip na pwede palang maging tahimik at ganito kabigat. Hindi ko alam kung paanong magsimula ulit. Masakit lang kasi. Yung dating masayang bata na version ko ay parang nawala bigla. Nagbago lahat.
at ako pa lang ang naiwan na mag-isa na nahihirapan na tanggapin ang lahat. Pero sa kabila ng lahat ay hindi ko naman pwedeng itanggi na mabait si Lola Saring, yung tita ng mama ko. Siya na lang kasi yung umaalalay sa amin at siya yung naging kasama ko habang unti-unting hinaharap ang bawat araw. Nasa 70s na siya pero grabe pa rin ang lakas niya. Palaging nakangiti kahit nakakaramdam ng pagod. Ibang klase yung tapang niya, parang kahit may edad na. Kaya niyang harapin ang mga pagsubok. Sobrang hirap na nga ang pinagdadaanan namin pero si Lola Saring wala akong nakita sa kanya kundi positibong pananaw sa buhay. Habang tumatagal ay unti-unting napansin ko na hindi pala siya ganong ka-stress sa mga bagay na pinagdadaanan niya. Ang liit lang ng bahay niya pero maligaya siya. Napaisip ako, bakit hindi ko subukan maging katulad niya? Kasi sa totoo lang ay sobrang lungkot ko noon pero natutunan ko ding tingnan ang mga bagay sa ibang pananaw. Hindi ko alam kung paano pero siguro ay dahil sa kanya ay napansin ko na kahit na hindi perfect ang buhay, pwede pa rin itong maging magaan ang lahat. Papadudot, dahil nga sa summer vacation noon, hindi ko naisip na magiging boring ang mga araw ko. Kaya madalas ay nauubos na lamang ang oras ko sa bahay ni Lola Saring. Sobrang tahimik talaga sa probinsya. Kahit gusto kong maglaro o tumambay sa labas, wala naman ako halos na mga ka-age na kalaro. Hanggang isang araw habang naglalaro ako sa labas ng bahay namin, may isang batang babae ako na nakita na halos kasing taas ko. Nagsimula kami sa ngitian hanggang sa magkapalitan kami ng mga pangalan. Si Nina, isang batang babae na medyo kasing edad ko lang. Lagi naglalakad-lakad sa labas ng bahay namin. Kadalasan masaya at parang may sariling mundo. Hindi ko pa siya kilala noon kaya curious ako sa kanya. Tapos ay hindi ko na napansin na nagkatinginan na kami hanggang sa nagkapalitan na nga kami ng pangalan. Simula noon ay naging madalas na kaming magkausap. Parang nagkaroon ako ng bagong kalaro kaya tuwing hapon sa harap ng bahay ni Lola, andun kami ni Lina, nagkwekwentuhan at naglalaro. Tinanong ko siya minsan, "Lina, saan ka ba talaga nakatira? Parang hindi ko pa nakita yung bahay mo." Sabi niya, sa loob ng gubat kami nakatira." Para akong nabilaukan nang narinig ko yon. Sabi ko, "Sa loob ng gubat? Parang wala namang bahay dun hindi ba?" Tumingin lang siya sa akin at ngumiti. At ang sabi niya, "Meron basta malapit lang." Naguluhan ako. Parang ang weird lang kasi naisip ko na paano siya nakakapunta roon at nakakalabas. Sabi ko, "Pwede ba akong pumunta sa inyo? Gusto kong makita kung saan kayo nakatira." Ngunit ang hindi ko inaasahan, tumanggi siya. "Hindi pwede," sabi ni Lina. "Mas mabuti nang hindi ka pumunta doon." Nagulat ako at parang may kaba akong naramdaman. Bakit kaya hindi pwedeng pumunta sa kanila? Hindi ko na rin siya natanong pa kung bakit. Siguro ay natakot lang akong masyadong magtanong o baka naman may dahilan si Lina na hindi niya pa pwedeng sabihin sa akin. Pero mula noon ay hindi ko na siya tinanong pa tungkol sa gubat. Madalas nabilin din kasi sa akin ni Lola na huwag akong pupunta sa gubat kahit na anong mangyari. Pero syempre dahil bata pa ako noon ay curious talaga ako kung ano ang meron sa gubat na yon. Papadudot, madalas kami ni Linang magkasama. Lalo na tuwing hapon, magkausap, magkalaro at nagtatawanan. Sobrang saya ko kasi hindi na ako malulungkot ng panahon na yon. Dahil nga may nakakalaro na ako. Bago kasi ako dumating dito sa Iloilo ay hindi ko naman nakalain na magiging ganito kadaling makahanap ng isang kaibigan na kagaya ni Lina. Dito ang tahimik ng buhay at parang lahat ng tao ay may kanya-kanyang mundo. Pero si Lina, siya yung nagdala ng saya sa mga araw ko. Isang araw niyaya niya ako sa bahay nila. Sabi niya, "Kulit,
magbe-birthday ako, tara samahan mo ko. Medyo nagulat ako kasi akala ko ay ayaw niya akong dalhin sa bahay nila. Pero kaagad naman akong sumang-ayon sa sinabi niya. Sige ba, birthday mo naman pala. Wala na rin akong ibang gagawin sa bahay ni Lola. Kaya sumama na lang ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko na inintindi pa ang mga bilin sa akin noon ni Lola. Pumasok na kami sa loob ng gubat at naglakad-lakad. Ang gubat na yon ay hindi ko pa talaga naranasan na maglakad papasok doon. Kaya hindi ko alam kung ano ang mga makikita ko. Nakaka-excite na nakakakaba. Para bang ang gubat ay isang malaking lugar na medyo nakakatakot. Lalo na't wala akong alam sa mga naroroon. Malalaki at makapal ang dahon ng mga puno. Ang mga sanga ay parang gustong magtago ng liwanag mula sa araw. Ang mga halaman ay matataas at siksik para mga pader ng isang napakalaking kagubatan na ayaw magpakita sa mundo. Habang patuloy kami naglalakad ni Lina, ang paligid ay napakatahimik. Wala akong naririnig kundi ang tunog ng mga paa namin na dumadampi sa malambot na lupa. Wala ni isang kuliglig o kahit na anong hayop na may tunog. Parang lahat ay takot na gumawa ng ingay, pati ang hangin ay hindi rin gumagalaw. At kahit ang mga dahon ng puno ay hindi kumakalabit. Yun yung mga sandaling parang may kakaibang pakiramdam sa katawan ko. Parang may ibang mga matang nagmamasid sa amin. Pero si Lina ay parang wala lang sa kanya ang lahat. Ang saya-saya pa rin niya. Habang nagsasalita siya pero ako ay ramdam ko na may kakaibang presensya sa paligid. Iba yung pakiramdam ko habang naglalakad kami papasok sa gubat. Ang mga mata ko ay patuloy na dumadaan sa bawat puno at parang may nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Tinanong ko pa siya noon, Lina, bakit parang ang tahimik dito, parang walang buhay? Ngumiti lamang siya at sinabing, ganito talaga dito sa gubat. Kaya kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala kasi kasama mo naman ako. Tuloy lamang kami sa paglalakad. At naramdaman ko na lalo akong kinakalabit ng kaba. Hanggang sa nakita namin yung isang maliit na kubo. Medyo malayo pa siya mula sa mga puno. At parang itinago ang sarili mula sa mga mata ng ibang tao. Sa itsura ng kubo ay hindi ko talaga alam kung anong klaseng bahay yon. Parang hindi kasi ordinaryo ang mga bahay sa paligid. Kaya sabi ko kay Lina, ito ba yung bahay ninyo? Sumagot siya ng mabilis at masaya. Oo, dito kami nakatira. Papadudot nang makalapit kami sa maliit na kubo ay may mga tao na nandoon at mukhang mga kamag-anak ni Lina dahil kaagad nilang kaming binati. Nandun yung mga tita, mga tito at mga pinsan niya na pinakilala sa akin. Habang papasok kami sa bahay ay napansin ko na parang may mga mata na nakatutok sa amin. Pinag-uusapan yata kami ng mga tao na yon. Ang mga mukha nila ay hindi ko rin maintindihan, parang tinitignan nila kami ng medyo may kakaibang ibig sabihin. Hindi ko maintindihan pero pinagsawalang bahala ko na lamang. Baka gano'n lang siguro dito sa kanila. Pinakilala ako ni Lina sa mga magulang at kapatid niya at okay naman dahil mukha naman silang mabait. Pero may kung anong pakiramdam na parang may hindi umayon sa lahat ng nangyayari. Tinanong pa ako ng nanay ni Lina kung ano ang pangalan ko pagkatapos noon. Tinawag si Lina ng nanay niya at saglit na umalis. Hindi ko maintindihan pero parang may iniwasan sila na marinig ko. Pagbalik ni Lina ay napansin ko na parang may iba na sa itsura niya, parang kinakabahan siya. Tapos nung nakaupo na kami ay nakita ko na parang magulo ang isip niya. Halos hindi niya ako matignan ng maayos. Kaya't ako na lang ang nagsimulang magtanong kung ano ang nangyayari. Pero ngumiti lang siya at sinabing wala lang yan, kulit. Huwag mong alalahanin yon. Dahil birthday nga ni Lina ay nagsimula na maghain ng mga pagkain ng mga magulang niya. Napansin ko na wala yatang cake kaya tinanong ko siya. Lina, bakit wala yatang cake dito sa table? Sabi niya, hindi kasi kami mahilig sa matamis. Napatango na lamang ako sa mga sinabi niya bago ko tinignan ang mga nakahain sa lamesa.
Nagsimula na rin akong kumain hanggang sa may napansin ako. Una, yung bopis kasi medyo may lansa siya. Hindi ko na nga siya kinain ng buo kasi parang may kakaibang amoy. Tapos may dinuguan at minudo pa pero nung tinikman ko ay parehong may lasa din. Tapos may amoy pa na hindi ko may paliwanag. Parang hindi pa masyadong naluto. Hindi ko na kayang magpatuloy sa pagkain kaya tinikman ko na lamang ang mga gulay para makawala ng lansa. Habang kumakain ay hindi ko napansin na nakakaramdam na ako ng hindi maganda sa tiyan ko. Lina, mag-CR muna ako ha. Siguro gusto ko lang din na makalayo sa paligid at makapag-isip. Tinuro niya sa akin ang CR at habang papunta ko doon ay bigla akong napadaan sa may isang parte ng kubo na parang isang bodega. Gumawa ako ng mga hakbang papunta doon at nakita ko yung isang lalaki sa loob. Medyo mataba at nagtatadtad ng kung anong karne. Habang lumalapit ako ay hindi ko pa makita kung ano yung tinatadtad niya. At sa curious ko ay napatingin pa ako ng maigi. Nagulat ako nang makita ko na yung tinatadtad niyang karne ay braso ng tao. Oo, Papa Dudut. Isang putol na braso ng tao ang paulit-ulit niyang tinatadtad. Hindi ko alam kung ano pa ang sumunod na nangyari. Basta napako na lamang ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko kaagad makayang tanggalin yung mata ko sa nakita ko. Pero ang pakiramdam ko ay parang nanginginig yung utak ko sa takot. Kaya napatras na lamang ako at hindi sinasadyang nakagawa ng ingay nang makaapak ako ng plastik. Kaagad akong pumasok sa ilalim ng lamesa. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang puro katawan ng patay na hayop at tao ang nandun. Kaya tinakpan ko na lamang ang ilong ko gamit ang kamay ko para hindi ko maamoy yung masangsang na amoy. Pero kahit na anong gawin ko ay parang humihigop pa rin sa akin ang takot. Nakita ko pang matabang paa niya, Papa Dudut, at may mga langaw pa na dumadapo. Hindi ko na kaya pa ang amoy, ang takot pero pilit kong pinatatag ang sarili ko. Nagsimula namang maglakad palabas ng bodega ang matabang lalaki habang sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Napatakip ako ng bibig ko. Kasi pakiramdam ko ay maririnig ng matabang lalaki ang ingay ng hininga ko. Alam mo yung pakiramdam na parang may kumakalabit sa loob ng katawan mo na hindi mo kayang kontrolin. Yung tipong kahit na anong galaw mo ay parang may naririnig na pag-angal na hindi mo kayang pigilan. Papadudot nang muling pumasok sa loob ng bodega ang matabang lalaki, naglakad ako ng dahan-dahan. Halos hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Basta gusto ko na lamang makalayo sa kanya sa kung ano man ang nangyayari sa loob ng bodega na yon. Pumasok siya sa loob ng bodega at doon ko lang naisip na hindi ko na kayang maghintay pa. Pagkakataon ko na kaya't agad akong kumaripas ng takbo at hindi ko na iniisip kung anong mangyayari basta gusto ko na lamang makalabas at makalayo sa lugar na yon. Habang tumatakbo ako sa madilim na gubat, yung pakiramdam na parang yung buong mundo ay nakatago sa likod ng mga puno at mga halaman. Pakiramdam ko ay may humahabol sa akin na isang daang nilalang na hindi ko nakikita. Hindi ko alam kung anong oras na, basta ang alam ko ay wala ng araw na nagbibigay liwanag sa akin. Kaya naman binilisan ko palalo ang takbo. Ang puso ko ay parang lalabas na mula sa dibdib ko. Pero patuloy ako sa pagtakbo at wala akong ibang naisip kundi ang makalabas na lang sa gubat na yon, Papa Dudut. Habang tumatakbo ako ay nakarinig pa ako ng mga kaluskos na sumusunod sa akin kaya lalo akong natakot. At mas binilisan ko pa ang hakbang ko. Pero habang patuloy akong tumatakbo ay biglang may humawak sa balikat ko. Naisip ko pa na yun na ang katapusan ng buhay ko. Nang lingunin ko ay napansin ko ang isang matalim na mata na nakatutok sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at doon ko naisip na baka lalapain ako ng nilalang na yon. Pero hindi pala. Hindi ito isang hayop. Isang nilalang ang nasa harapan ko na kasing taas ko. At mukhang isang uri ng mabagsik na handa akong saktan. Makapal ang buhok, may mga pangil na matatalim at yung balat niya sa muka at katawan ay magaspang at parang balat ng ahas.
Akala ko ay sasaktan niya ako pero ang hindi ko inaasahan na bigla siyang nagsalita. Huwag ka matakot kulit. Ako to si Lina. Doon ko na na-realize na hindi lang pala siya ordinaryong bata na nakalaro ko. Si Lina ang kaibigan ko na walang kibo at masungit sa unang tingin ay isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at manakit ng isang kagaya ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng yon. Pero siyang nagbigay ng tapang sa akin. Lumapit siya at inabot ang kamay ko. Pasensya na kulit, hindi ko nasabi sa iyo. May lahi kaming aswang at gusto kang gawing pagkain ng pamilya ko. Pero hindi ako pumayag. Sabi ni Lina, parang may paghingi ng tawad sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito, pero nakaramdam ako na hindi siya nagtataglay ng masamang intensyon. Gusto ko lang tulungan ka kulit, sabi ni Lina habang hawak ang kamay ko. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng lakas para magbago ng anyo. Pero sa oras na yon, ang naramdaman ko lang ay ang pagnanais kong makalabas sa gubat. Parang unti-unti kong naramdaman yung takot ko ay nawawala at napalitan ng pagtitiwala kay Lina. Habang hawak ko ang kamay niya ay nagsimula na kaming maglakad papalabas ng gubat. Hindi ko na alam kung gaano katagal kami naglakad basta ang alam ko lang ay ligtas akong kasama si Lina. Nakarinig ako ng mga kaluskos sa paligid namin at parang may sumusunod sa amin. At yung tunog ng mga paa ay papalapit lalo sa amin. Paglingon ko kay Lina ay nakita ko ang mga mata niya na puno ng kaba. Hindi ko na alam kung paano ko i-explain pero parang iba na siya. Parang may nag-aalalang pakiramdam sa kanya. Huwag kang maingay, sabi ni Lina ng mahina. Magtiwala ka lang sa akin at kailangan mong maging tahimik. Kulit, kung hindi baka maabutan nila tayo. Nagkatinginan kami at nakita ko na ang mga mata ni Lina ay may kabang hindi ko maipaliwanag. Tumahimik kami at sinubukang maglakad ng mas mabilis pero walang kahit na anong salita. Pero habang naglalakad kami, ang mga kaluskos sa paligid ay parang lumapit ng lumapit. Biglang may narinig ako mga tinig na parang mga bulong na hindi ko maintindihan. Malalalim, mabibigat na mga boses. Ang mga tunog ng mga paa sa likuran namin ay nagsimula ng mag-multiply. Parang may maraming mga nilalangang sumusunod sa amin at isang tinig na parang nagmumula sa dilim ang narinig ko. Hahanapin ko ang kaibigan ni Lina, hindi siya pwedeng makalabas ng buhay sa gubat na ito, sabi ng isang boses na parang mula sa malalim na bahagi ng gubat. Sabay-sabay, marami ang mga boses na sumunod kong narinig. Nag-uusap ang mga nilalang na nasa dilim ng gubat. Kinabahan ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga boses na ito ay parang malapit na sa amin. Naramdaman ko na ang mga paa ko ay nanginginig na at sa bawat hakbang ko parang may hangin na sumasalubong sa akin. Parang may sumusunod na mga hindi nakikitang nilalang. Hinawakan ko ang kamay ni Lina ng mas mahigpit. Mga kamag-anak ko sila, sabi ni Lina sa mahinang boses. Nanginginig na parang may tinatago. Mga kamag-anak ko na hindi na tao. Pero wala silang kakayahan na makalabas ng gubat na ito. Kaya sa oras na makalabas ka ay magiging ligtas ka na. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero sa tingin ko ay hindi na kailangan pang malaman. Ang takot ko ay hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga nilalang na ito ay hindi parang tao. Ang mga mata nila malamig at walang awa. Sumunod ka lang sa akin kulit, sabi ni Lina habang tinutulungan akong maglakad ng mas mabilis. Huwag kang lilingon at gagawa ng kahit na anong ingay. Naiiyak akong sumunod sa sinabi niya. Ang mga nilalang na sumusunod ay para bang mas malapit na sila sa amin. Ang mga paa nila ay mas mabigat at parang may malaking katawan ang mga nilalang na yon. Naramdaman ko ang lamig ng hangin, parang may dumaang masamang espiritu. Si Lina ay hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya pero mukhang alam niya ang tungkol sa lahat ng ito. Ano ba talaga sila? Anong klaseng nilalang kayo? Tanong ko habang nanginginig. Hindi ko na kayang pigilan ng takot at mga luha ko. Mga nilalang na nabubuhay sa dilim, sagot ni Lina. Nanginginig din ang boses niya. Hindi ko na kayang magtanong pa.
Hindi ko kayang itanong kung bakit. Ang alam ko lang, kami ni Lina ay parehong takot na takot. Patuloy kaming tumakbo ngunit hindi ko na alam kung kailan pa kami makakalabas sa gubat na ito. Pagbalik ko sa bahay parang 100 taon na ang lumipas. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakabalik doon. Nang pumasok ako sa loob ng bahay, agad akong tinanong ng mama at lola ko kung nasaan si Lina, pero wala na siya. Kasunod ko lang siya pero bigla siyang naglaho. Wala akong may paliwanag na maayos, parang may isang malaking bahagi ng katawan ko ang nawawala. Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin sa kanila kung anong nangyari, kung paano ako nakaligtas at kung bakit wala na si Lina. Ang sakit ng dibdib ko, parang may tinik na sumusugat sa akin. Pero wala akong magawa, hindi ko na nasabi kay mama at lola ko ang buong kwento. Hindi ko rin kayang isalaysay kung gaano ka-creepy, kung gaano kasindak ang nangyari sa akin. Kung paano ko natakasan ng kamatayan na hindi ko maintindihan. Papa Dudut, pinili ko na lamang na magsinungaling kina lola at mama. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap na si Lina, yung kaibigan ko na sobrang mabait, ay isang nilalang na pumapatay ng tao. Ang pamilya niya ay mga nilalang sa gubat na ang kinakain ay sariwang karne ng mga hayop at tao. Sa lahat ng nangyari, isang bagay lang ang natutunan ko. Mag-ingat tayo sa mga nakikilala natin at hindi lahat ng mukha na makikita natin ay mabuti. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Laging mag-ingat, hindi lang sa mga tao kundi sa mga nilalang na hindi natin kayang intindihin. Baka may mga bagay sa ating paligid na masyadong malalim at madilim. At kapag hindi tayo naging maingat, baka ikapahamak ng buhay natin. Yours truly, Kulit. Grabe yung naranasan mo, Kulit. At tama ka na nakakatakot na magtiwala sa mga tao na feeling mo ay safe pero may mga tinatago palang kasamaan. Ang importante ay natutunan mo na mag-ingat sa mga tao na pagkakatiwalaan mo. Hindi lahat ng tao ay may mabuting hangarin. Kaya't kailangan mo ring magbantay at huwag basta-bastang magtiwala kahit na sa mga unang tingin ay okay naman. Nasa mga ganitong karanasan tayo natututo at nagiging mas mapagmasid. Kaya huwag mong hayaan na ang takot o masamang nangyari sa iyo ang magtakda ng takbo ng buhay mo. Keep your guard up pero huwag mong hayaan na mawalan ka ng tiwala sa lahat ng tao. Pumili ka ng mga taong karapat-dapat na pagkatiwalaan at laging tignan ang mga signs ng mga red flags. Ingat lang at huwag mong kalimutan na may mga tao na handang sumuporta at magbigay ng gabay sa iyo. Hanapin po ang Gianna Vlogs para po sa aming weekly family vlogs. At para po sa mga araw-araw na mga horror stories, mag-subscribe sa Kaistorya Horror YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.